Kapatid, musta? Tara, Bible study tayo. Basahin po natin ang Matthew chapter 4 verse 5. Then the devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, If you are the Son of God, jump off, for the scriptures say, He will order His angels to protect you, and they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. Jesus responded, The scripture also say, You must not test the Lord your God. No, so napakaganda pong reminder po sa atin that the enemy, Satan, will even tempt us, no, to do something foolish. Dahil minsan masyado na po tayong hyper faith, no? Na parang hindi naman ako papabayaan ng Panginoon, kaya okay lang kahit na kainin ko to, no? Example lang. Tapos kapag nagkaroon ka ng sakit sa puso dahil mahilig ka sa lechon, sisisihin mo ang Panginoon, no? O kaya naman sasabihin mo, ay papasok ako sa business na ito dahil hindi ako papabayaan ng Panginoon. Pero hindi mo siya sinaliksik, hindi mo inaral. Tapos nung na-bankrupt ka, sisisihin mo na naman ang Panginoon, no? So binigyan na po tayo ng wisdom ni Lord. Sabi ni Jesus dito, do not test me, no? Do not test the Lord your God. Binigyan niya na po tayo ng katalinuhan, binigyan niya po tayo ng discernment upang matest po natin if the spirit is from God or it's a deception from the evil one. No, ibig sabihin, kung alam mo na ang mga sasamahan mong tao ay magpapahamak sa'yo, edi huwag mong samahan. Ang sabi nga, birds of the same feather flocks together, no? Kung sino ang kasama mo, nakakamukha mo, no? Sabi nga sa kasabihan din, tell me your friends and I tell you who you are. So kapatid, isa po itong paalala na huwag mong ipasok ang iyong sarili sa gipit. Huwag mong ipasok ang iyong sarili sa pahamak. Tapos kapag tayo naman ay nagigipit at napapahamak, ang sinisisi ay ang Diyos, no? So humingi tayo sa Diyos ng wisdom sa lahat ng ating pong ginagawa. Sabi nga sa Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path, no? Do not test the Lord, kapatid ko. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay nasa iyo na. Pinagkaloob na ng Diyos ang wisdom sa iyo. All you have to do is ask for guidance sa ating pong Panginoon. Huwag kang padalos-dalos sa iyong mga desisyon. At kapag ginawa mo yon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lagi ang Diyos sa lahat ng iyong plano sa buhay. Hindi ko mapapromise na magiging smooth sailing, pero hindi mo kailangang harapin ng mag-isa dahil kasama natin ang Diyos. If God is for you, who can be against you? Patuloy lang po tayong magtiwala sa Diyos. Yun lamang po, mag-iingat po kayo and God bless.